The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When the days were completed for their purification, according to the law of Moses, Mary and Joseph took Jesus up to Jerusalem to present him to the Lord, just as it written in the law of the Lord. Every male that opens the womb shall be consecrated to the Lord, and to offer the sacrifice of a pair of turtle doves and two young pigeons, in accordance with the dictate in the law of the Lord. Now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. This man was righteous and devout, awaiting the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he should not see death before he had seen the Christ of the Lord. He came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to perform the custom of the law in regard to him, he took him into his arms and blessed God, saying, "Now, Master, you may let your servant go in peace according to your word. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all peoples, a light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ngayong araw po, marami po tayong pinagdiriwang mula sa ating ebanghelyo. 3 okasyon po yung pinagdiriwang natin ngayon. Yung una po ay yung purification of Mama Mary. Dahil po sa batas po ng mga Israelita, yung mga tao pong nagkakaroon ng contact sa dugo ay nagiging madumi. Madumi in terms of the liturgy or ritual impurity. Kaya po si Mama Mary, pagkatapos po niya manganak, hindi po siya pwedeng pumunta sa templo. Nakapunta lamang po siya sa templo after ng 40 days. Dahil po sa kanila, meron po silang ritual purity. Bago po sila, kailangan po ang ritual purity para po sila ay makadalo sa templo, makapunta sa templo at makadalo sa mga ritual nito. Yung pangalawa naman po ay yung presentation of the child Jesus in the temple. Dahil nga po pwede na pong pumunta sa templo si Mama Mary, dito na rin po niya ginawa yung pagpe-present po ng child Jesus o yung ate pong binibigkas tuwing fourth joyful mystery, the presentation of the child Jesus in the temple. Dahil nga po, sabi po sa batas ni Moses, ang unang anak na lalaki ay kailangan ialay sa Panginoon. Ito po ay nakaturo po noong sa pagliligtas ng ating Panginoon mula sa Ehipto. Gayun din po, ito rin po ay kaugnay po sa mga first fruits dahil po ang mga Israelita ay inaali nila yung kanilang mga unang ani. At ito pong unang ani o yung unang pag-aali po sa Panginoon ay tumuturo naman po sa unang nabuhay po dito sa mundo. Unang nabuhay mula sa kamatayan. The firstborn among the dead, at yan po ay si Jesus. Meron po silang mga ritual sa Israel o mga Israelita at ito po ay tumuturo sa ating Panginoon. At yan nga po yung pangalawang pinagdiriwang po natin ngayon, yung presentation of the Lord. Ang dami, hindi po ba? Yung pangatlo naman po, yung ginawa natin pagsisindi ng kandila. Yung pong ginawa nating pagsisindi ng kandila, at yan din po ay galing po sa ating ebanghelyo. Kung mapapansin niyo po sa ating ebanghelyo, nung dali na po ni Mary at Joseph yung kanilang anak na si Jesus para ispresent sa templo, meron po lumapit sa kanilang lalaki si Simeon. Di po ba natatandaan niyo si Simeon, a righteous man. Ito pong si Simeon, pinangakuan po siya ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit na hindi po siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang tagapagligtas. Kaya po noong nasa templo na po sila, kinuha po niya si Jesus at saka po nagpasalamat siya sa Diyos. Dahil nga po talagang tinupad ng Diyos ang pangako sa kanya na bago po siya mamatay ay makita niya ang tagapagligtas. At dito niya na po nabanggit
nabanggit na si Jesus po ang magiging liwanag ng sanlibutan. Liwanag ng sanlibutan. Yan po ang ibig sabihin kung bakit po tayo nagkaroon ng kandila ngayon or blessing ng candle or kung bakit po natin pinagdiriwang ang candle mass o ang Candelaria. Dahil po ay patungkol pa rin po yan kay Jesus bilang liwanag ng sanlibutan. Napakaganda nga po ng pinagdiriwang natin pong ito, ang Candelaria, yung pag-iilaw po natin ng kandila. Ang pagpapaalala po sa atin na ang ating Panginoon ay liwanag ng sanlibutan. Napakaganda pong paalala po sa atin yan, na ang ating Panginoon ang liwanag ng sanlibutan. Dahil nga po sa panahon natin ngayon, marami-rami na po tao kasi ngayon ang nabubuhay sa kadiliman, mga taong nabubuhay sa kasalanan, mga taong nalalayo na sa Kanya. Sino ba yung mga taong ito? Ito po yung mga taong hindi na po nagdarasal araw-araw, yung mga tao pong hindi na po nagsisimba linggo-linggo, yung mga tao pong napakatagal ng huling nagkumpisal. Ito po yung mga taong nalalayo na sa ating Panginoon, nabubuhay na sa kadiliman, nabubuhay na sa kasalanan. Kaya po napakaganda ng araw po na ito dahil po pinapaalala sa atin na ang ating Panginoon ang liwanag ng sanlibutan. Kaya po sana yung mga kandila po na binindisyon na natin, alam ko pong nire-reserve niyo po yan for special intentions or special occasions. Pero sa araw na ito po, yan po ang pinakamagandang intention po na gamitin natin ang ating mga kandila. Mamaya po, pag pupunta tayo sa Candle Gallery, sana po ito po maging intention din natin. Bukod po sa ating misa, gayon din nyo sa inyong pagtutulos ng kandila dun sa ating Candle Gallery. Ang intention po, na sana po yung mga taong namumuhay na sa dilim, namumuhay sa kasalanan, yung mga lalalayo na sa ating Panginoon, ay maliwanagan niya. Sana po ito po ang gawin nating special or very special intention po sa banal na misang ito. Dahil po yung mga tao yan, baka kasama po tayo dyan. Baka kasama po tayo dyan. At bukod po dyan, ay ipanalangin po rin natin yung mga mahal natin sa buhay. Meron po ba tayong mga mahal sa buhay na sa tingin natin ay nalalayo na sa ating Panginoon? Sana po sila ang alalahanin natin ngayon bukod sa ating mga sarili. Mas lalo na po yung ating mahal na sa buhay. Sabi natin kanina, yung tingin natin na hindi na nagdarasal araw-araw, nalalayo na sa ating Panginoon, hindi na nagsisimba linggo-linggo. Gayon na din naman po yung napakatagal ng huling nangumpisal. Sana po ito ang maging intention po natin sa misang ito at kung kasama po tayo dyan, ay isama na rin po natin. Napakaganda po na pinagdiriwang po natin sa araw na ito. Ang Candle Mass, ang Candelaria. Si Jesus bilang ilaw ng sanlibutan. Kaya po sana sa ating banal na misa, ito po ang ating gawing very, very special intention. Ipanalangin po natin ang ating sarili o ipanalangin po natin ang ating mga mahal sa buhay. Kasi alam niyo po yung ating mahal sa buhay, kung sila po ay nalalayo na sa ating Panginoon, ang tangi lamang po mga tao na makakapagpalapit sa kanila ay kayo. Hindi po ba? Sino pa ba ang magmamahal sa ating mahal sa buhay kung hindi tayo lamang? Kasi kaming mga pari po, hindi namin sila kilala. Ang tangi lamang nilang ugnayan sa simbahan ay tayo. Tayo na naandito. At kung hindi po natin sila ipagdarasal, hindi natin sila pagsisikapang ilapit sa ating Panginoon, sino pa po ang magdadala ng liwanag ng Panginoon sa kanila? Hindi po ba tayo lamang? Kaya po sa banal namang isang ito, alalahanin po natin yung mga mahal po natin sa buhay na sa tingin natin ay nalalayo na sa ating Panginoon. At napakabiyaya po ng araw na ito dahil napakarami natin ipinagdiriwang ang purification of Mother Mary, ang presentation of the Child Jesus in the Temple, at ang Candelaria. Napakabiyaya po ng araw na ito. Sana po gamitin natin lahat ng ito upang ipanalangin hindi lamang ang ating sarili, bagkus ang ating mahal-mahal sa buhay, mas lalo na yung sa tingin natin ay nalalayo na sa ating Panginoon. Ang ating mahal sa buhay na sa tingin natin ay namumuhay na sa kadiliman. Ngayon po ay Candelaria, pinapaalala sa atin na ang ating Panginoon ang liwanag ng sanlibutan.